Ang bisita iglesia ay literal na Tagalog na pagdalo sa 7 simbahan sa araw ng Huwebes Santo. Ang 7 simbahan ay sumisimbolo sa 7 holy sites related Jesus, Tares, and Trials. Ating pasyalan ng mga simbahan sa Laguna at Quezon. Magbisita iglesia tayo! Ito ang San Gregorio Magno Parish Church na matatagpuan sa Mahayhay, Laguna. Kinatayo, yari sa Kawayan at Pawid ang unang simbahan. Nasunog at muling itinayo sa panahon ni Padre Juan de Plasencia. Pinalaki at pinatibay sa pamamahala ni Padre Jose de Fuerteliano. Naging himpilan ng mga Amerikano at isinaayos muli noong taong 1912. May habang 200, may lawak na 56 at may taas na 54 na talampakan. Timbang dati yari sa Kawayan at Pawid, ngayon kinang ang ganda dahil sa Romanic version taglay nito. Samahan mo pa ng pulang adobe bricks na lalong nagpatingkat ng kulay nito. Nagkataglay din ang simbahan ng 5 palapag na bell tower. Dahil sa aking ganda at lumang taglay nito, ang San Gregorio Magno Mahayhay ay kinilala bilang isa sa National Cultural Treasure ng National Museum ng Pilipinas. Ito ay ginawad noong taong 2001. Basilica Minor ng San Miguel Arcangel. Taong 1578, ipinalaganap ng 2 misyonaryo ang Kristyanismo sa Tayabas. Ang Basilica Minor ng San Miguel Arcangel ay matatagpuan sa Tayabas, lalawigan ng Quezon. Karaniwang tinatawag na susi ng Tayabas dahil sa malasusing hugis nito. Yari sa Kawayan, Lipa at Tanahaw ay ipinatayo ng mga paring Fransiskano noong taong 1585 sa ilalim ng patronato ni San Miguel Arcangel. Ito'y muling ipinaayos ni San Juan Bautista noong taong 1590. Taong 1600, isang simbahang yari sa Tisang ipinatayo. Subalit ito'y giniba ng Lindon noong taong 1743. Nang sumunod na mga taon, ang simbahan ay muling ipinagawa at pinalakihan. Ito higit pang pinalaki noong taong 1856 sa pamamagitan ng pagpapagawa ng transepto at kupola. Ang bubong na pisa ay pinalitan ng galbanisadong yero noong taong 1874. Ang Basilica Minor ni San Miguel Arcangel ay nabibilang sa pambansang yamang pangkalinangan ng Pambansang Museo. San Bartolome Apostol Parish Church na matatagpuan sa Nagcarlan, Laguna. Tinatag ng 2 paring Fransiskano na sina Juan de Plasencia at Diego Oropesa noong taong 1578. Ang unang simbahan na yari sa nipa at kahoy ay tinayo ni Padre Tomas de Miranda na nakadestino noon sa bayan noong taong 1583. Ang simbahang gawa sa bato, adobe at ladrilyo ay tinatag noong 1752. Ito'y sa pamamahala ni Padre Cristobal Torres. Subalit bahagyang nasunog noong taong 1781. Ito'y agad na ipinayari ni Padre Atanasio de Agrobrejo at ipinagpatuloy at ipinatapos ni Padre Fernando de la Puebla. Ang simbahan ay inialay sa patronato na si San Bartolome Apostol. Nagtulong-tulong ang mga kalalakihan sa pagpapasapasa ng adobe papunta sa simbahan. Ayon sa matandang kwento, kinailangan mag-alay ng mga itlog ang taong bayan. Ginawang sangkap ang puti ng itlog sa apog. Ito'y ginawang pandikit sa mga pinagdikit-dikit na adobe at tisa. Nakamamangha ang natatanging disenyo sa loob ng simbahan na nagpapaalala sa nagdaang makasaysayang panahon. Kinamitan ito ng barok na estilo. Kabig-bighani ang natatanging Spanish architectural na disenyo ng simbahan na yari sa pulang adobe. At Spanish colonial design ng bell tower na gawa sa pulang bricks. Ang San Bartolome Apostol Parish Church ay kinikilalang isa sa pinakalumang simbahan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. St. John the Baptist Church, matatagpuan yan sa Lilu, Laguna.
Kilala bilang Liliw or Lilio Church, ay isa sa pinakamagandang simbahan sa Pilipinas. Ang St. John the Baptist Parish Church ay itinayo ni Padre Miguel de San Lucas na isang Pransiskanong misyonaryo. Ang simbahan ng Liliw ay dating bisita ng nagkarlan hanggang sa taong 1605. Ang istrukturang nakikita natin sa ngayon ay katulad ng karamihan sa mga lumang simbahan na napakaraming mga pagsubok na pinagdaanan. Unang ginawa sa kahoy noong taong 1620, ginawang bato noong 1643, ngunit nasira ng lindol noong taong 1880. Muling ipinagawa noong taong 1885, nasunog noong taong 1898. Nagkaroon muli ng reconstruction matapos nito. Natatangi ang disenyo ng simbahan at may magandang arkitekturang ipinakikita gamit ang pulang tisa. May estilong barok na arkitektura na nagbibigay ng kakaibang imahe sa simbahan. Nakamamanghang altar na mayroong 13 santo na nakapalob sa 4 na palapag na nagsisilbing bahay ng mga ito. Ang pulang simbahan ay kilalang-kilala sa orihinal na disenyong kolonyal at milagrosong imahe ni San Buenaventura na nagpapawis daw di umano ng dugo noong taong 1664. Naitatag ang nag-iisang simbahan ng Liliw. Ito ay sa ilalim ng patronato na si Juan Bautista. Noong taong 1939, kinilala ng pamahalaan ang kahalagahan ng simbahang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng makasaysayang pananda o marka. Sa Liliw namatay si Padre Juan de Plasencia na nagsisilbing tagapagtatag ng maraming bayan sa Laguna noong taong 1570. Ang simbahan ng San Luis Obispo de Tolosa na karaniwang kilala bilang Lukban Church ay may tuturing na isa sa pinakamakasaysayan at pinakalumang simbahan sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Kilala rin bilang parokya ng San Luis Obispo de Tolosa, ang simbahan ng Lukban ay sumusunod sa estilo ng arkitekturang barok na may tampok na mga haligi ng Corinthian at may eskultura sa harapan nito. Tinatag ng mga paring Pransiskanong simbahan noong taong 1578 at itinas bilang isang parokya noong 1575. Subalit ito'y nasira noong taong 1629. Itinayo ang pangalawang simbahan. Ito'y sa pagitan ng mga taon ng 1630 at 1640. Subalit ito'y nasunog noong taong 1733. Ang kasalukuyang simbahan ay natapos noong taong 1738 at ang kumbento ay noong taong 1743. Noong taong 1820, ang bayan ay inilipat sa kasalukuyang kinalalagan nito. Ipinatayo ang bahay pamahalaan na yari sa apog at bato noong taong 1703. Panahon ng mga Kastila, ng Amerikano at mga Hapon, maraming anak ng Lukban ang nakipaglaban sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Nanguna sa kilusang ito si Apolinario de la Cruz, kinikilalang dakilang anak ng bayan ng bansa. Ang St. Mary Magdalene Church ay matatagpuan sa Magdalena, Laguna. Tinayo ang unang simbahan at kumbento yari sa kahoy at kugon. Ito'y sa ilalim ng patronato na si Santa Maria Magdalena noong taong 1820. Ang simbahan ay nagkaroon ng unang paroko. Ito'y noong 5 ng Agosto taong 1821 sa katauhan ni Padre Antonio. Sinimulang itayo ang kasalukuyang simbahan na yari sa adobe noong taong 1829 at ito'y natapos sa panahon ni Padre Juan Alfonso noong taong 1855. Taong 1861, ang kampanaryo ay tinayo at natapos. Ginawa ang kumbento noong taong 1871 hanggang 1872. Pinsala ng lindol ang simbahan ng Magdalena. Ito'y noong taong 1880 at muling naisaayos sa pahintulot ni Arsobispo Pedro Payo
noong mga taong 1881 hanggang 1882. Lahat ng buhangin at bato na ginamit ay hinakot ng lahat ng mamamayan mula sa ilog. Ang simbahan ay nagkaroon ng unang paroko. Ang simbahan ay gawa sa mga bato at bricks at sandstone. Ito'y matatagpuan sa sentro ng bayan o plaza sa tapat lamang ng munisipyo. Ang simbahan ay naging makausaysayan. Ito pansamantalang inihimpil si General Emilio Jacinto matapos itong lubhang masugatan sa labanan ng maimpis sa bayan ng Magdalena. Ito'y labanan sa pagitan ng Persang Espanyol mga katipunero ng Laguna sa pamumuno ni General Emilio Jacinto noong ika-27 ng Pebrero taong 1898. Ang makasaysayang simbahan ng Magdalena na kung saan may mga nakipaglaban na mga katipunero. Isa si Oscar Bautista, taga Magdalena na isang gerilya, ang pinatay ng mga Hapon sa harap ng simbahan noong ika-28 ng Hulyo taong 1943. Bukod sa kilala ang simbahan sa angking disenyong kolonyal, paboritong lugar din itong puntahan ng mga sikat na artista na nasa industriya ng sining at pelikula. Ang simbahan ng Magdalena, nagawa sa matibay na kagamitan, ay nakatayo sa tuktok ng burol na bata. Makasaysayang simbahan na minsan naging saksi sa kabayanihan ng ating mga bayani at pag-ibig ng Santa Maria Magdalena. Our Lady of Guadalupe Parish Church of Pagsanhan. Ang simbahan ng Pagsanhan ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ito'y sa ilalim ng patronato nitong mahal na Birhen na Guadalupe. Ang simbahan ng parokya ng Pagsanhan ay itinatag noong taong 1687 ng misyonaring Pransiskano. Ang unang simbahan ay orihinal na gawa sa kawayan, nipa at kahoy noong taong 1688. Ang isang mas malaking simbahan ay itinayo mula sa adobe at itinayo noong taong 1690. Mga karagdagang pagsasaayos ay isinagawa mula 1847 hanggang 1852. Ang simbahan ay napinsala ng husto ng mga bombang militar na Amerikano at Pilipino noong Marso 1945. Isang replika ang itinayo sa simbahan sa ibabaw ng guho nito at naganap ang malaking pagpapanumbalik noong taong 1965. Noong 2012, ang Pagsanhan Church ay diniklarang Shrine of Our Lady of Guadalupe. Ang simbahan ay ginawaran ng pagkilala bilang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas sa ilalim ng patronato ng Birhen Guadalupe.